All right, if you can get your Bibles, let's open them to the book of Romans. Sa aklat tayo ng Romans. So the book of Romans ay ito yung isa sa mga pinaka-systematic letter na sinulat ni Apostle Paul. Sinulat niya ito habang siya ay nasa Corinth, isla ng Corinth, sa tahanan ng isang church member na si Gaius. At doon, yung puso niya, gusto niyang mag-travel, makarating sa Roma para ipangaral ang mensahe, ang magandang balita ng Panginoong Jesucristo. At ang sinulatan niya ay 6 na mga simbahan na mababasa natin sa Romans chapter 16. Hindi muna natin titingnan yon ngayon. Pero lahat ng mga aklat ng bagong tipan ay sinulat sa mga iglesia o simbahan or mga members ng simbahan or ng iglesia. So, Romans is no exemption. Sinulat yan sa mga 6 na churches ng Rome. And hindi sinimulan ni Paul ang churches ng Rome, pero nakasalamuha ni Paul yung mga members nila habang siya ay nag-ministry sa Ephesus, sa Corinth. Niya nakilala si Aquila Priscilla, kung naalala ninyo, si Aquila Priscilla ay malamang galing sa Roma, tapos pinatalsik sila ng emperor, lahat ng mga Hudyo pinatalsik ng emperor sa Roma. Kaya napadpad sila Aquila Priscilla sa Corinth. At doon dumalaw si Paul at nagtrabaho si Paul para suportahan niya yung kanyang sarili at yung mga misyon na tinaguyod ni Paul. Kasi back then, wala pang mga churches. Hindi katulad ngayon, marami ng mga churches. So mga kapanahonan na yon, nagtrabaho si Paul. At ang trabaho na trinabaho ni Paul ay yung paggupit ng malaking tent. At ganun din sila, Aquila, Priscilla, nagugupit din sila. At nakausap ni Paul at natuklasan niya, mga Kristiyano rin pala sila. Siguro sa isip ni Paul, saan kayo nag-church noon? Before na pinatalsik kami, nandun kami sa Rome. Yung Rome talaga? Yes, sa Italy, yes. Yung Rome talaga, sabi niya. Marami yung mga churches doon, sabi ni Aquila Priscilla. Ganun pala, sabi niya. Sana balang araw makarating din ako doon kasi gusto kong mag-preach ng magandang balita kay Caesar. Kung sino yung pinaka-emperor ng kapanahonan nila Paul, si Nero yon. At si Nero ay talagang siraulo yon. Kailangan niya talaga si Jesus Christ. So, nag-mission sila, Aquila, Priscilla, and Paul. Ito yung Corinth, ito yung Ephesus. Naglakbay sila sa Ephesus, nagplant sila ng church sa Ephesus. And nung bumalik si Paul sa Ephesus, nagministry siya doon ng ilang taon, tapos Corinth at balik sa Ephesus, tuloy na siya noon sa Jerusalem at papunta na siya sa Caesarea and then Rome. So nakita rin niya ang Rome eventually. Pero etong aklat ng Romans, makikita natin sa mga chapters na ito, yung unang 3 chapters ay yung patungkol sa sin. Righteousness of God, kailangan ng tao dahil siya ay makasalanang tao. So hanggat hindi mo nakikita yung sarili mo bilang makasalanang tao, hindi mo maunawaan kung bakit kailangan mo ng masave. So yan ang pinakaunang turo ni Paul, chapter 1, chapter 2, chapter 3, verse 21. Hanggang verse 21 yan. Tapos magmula chapter 3, 22 hanggang chapter 5, salvation. Salvation. Ngayon, na alam mo na ikaw ay makasalanang tao, kailangan masave ka. Matanggap mo sa buhay mo si Jesus Christ para ikaw ay masave. So yan ngayon ang pag-aaralan natin, nasa chapter 5 tayo. Tatapusin natin ang chapter 5 today. So medyo magiging mabigat tayo sa doktrina ng salvation. Pagkatapos, yung susunod na mga chapters 6 hanggang 8, tuturuan tayo ni Paul ng sanctification.
Sanctification. Brother Bill, anong ibig sabihin ng sanctification? Kalinisan. Pagbubukod ng Diyos sa mananampalataya para gamitin siya sa kaharian ng Diyos. So tingnan mo, una, kailangan alam mong makasalanang tao ka. Pangalawa, kailangan alam mo kung paano ka masisave. Pangatlo, pagkatapos ng salvation mo, kailangan mabaptize ka at magamit ka ng Panginoon. Chapter 6, Chapter 7, Chapter 8. Yan ang pag-uusapan natin pagdating sa 2 Sundays from now. Next Sunday, Brother Kenneth is preaching. So, yung mga Kenites, yun ang ministry ng mga Kenites ngayon. Si William Kenneth today, si Kenneth Gilias next Sunday. So, chapter 6, 7, and 8, sanctification. Ngayon na ako ay saved, ngayon na ako ay born again, paano ako pwedeng maglingkod sa Panginoon, linisin ko yung buhay ko or whatever, tulungan ako ng Diyos para malinis yung buhay ko. That's sanctification. Pagkatapos, tuturuan tayo from 9 to 11, tuturuan tayo ni Paul patungkol sa sovereignty ng Panginoon. Sovereignty ng Panginoon. Kung paano ang Diyos ay may plano para sa Israel at kung paano ibabalik ng Diyos yung bansang Israel sa kaluwalhatian na layunin ng Diyos para sa Israel. At ganoon din, ano ang plano ng Diyos para sa mga hindi Israel? So kung hindi ka Hudyo, ikaw ay Gentile sa mata ng Diyos, sa scriptures. So either you are Gentilic or you are Jewish. Meron bang may dugong Hudyo dito? Anybody? May relatives ka ba? Connected ka ba kay Netanyahu or whatever? So may plano ang Diyos para sa Israel. Hindi nakalimutan ng Diyos ang Israel. May mga pangako na binigay ang Diyos kay Abraham sa lumang tipan. At hindi pa yun mga natupad hanggang ngayon. At ang Diyos ay hindi sinungaling. Lahat ng mga pangako ng Diyos na binigay niya kay Abraham patungkol sa Israel, ay gagampanan ng Diyos yan sa hinaharap natin. So yan, makikita natin from chapter 9 to 11, the sovereignty of God and His plan for Israel and the Gentiles. Last, from chapter 12 to 16, pinaka-last verses ng aklat ng Romans, ay patungkol sa service. Serving sa loob ng isang local church. Kung paano maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng church. So, eto yung isa sa mga na bigyan ko ng konting Bible study kahapon, yung kaibigan natin na marunong sa chess or whatever. Sabi niya, anong klaseng religion kayo? Sabi ko, Baptist kami. Yung pananampalataya namin, Baptist. Sabi niya, bakit hindi kayo hindi nyo tawagin yung sarili nyo, Kristiyano? Sabi ko, magandang tanong yan. So, ang question, kailan unang ginamit yung salitang Kristiyano? At sino ang gumamit? Sino ang nagsabi, ay kayo ay mga Kristiyano? So, pinakita ko sa Acts. Okay, there's an Acts. Yung mga nangungutya. Yung mga nangungutya ang nagsabi, ay kayo'y mga Kristiyano. Ibig sabihin, mga tagasunod kayo kay Kristo. So, nung unang ginamit yan sa Bible, hindi marangal. Kinukutya yon. Ngayon lang naging mabango ang salitang Kristiyano. At tutusin, hindi lahat ng nagsasabing sila ay Kristiyano ay sumusunod kay Kristo. Kaya mas mainam yung Baptist. Kasi tinanong ko siya, alam mo ba kung sabi niya, wala yata sa Bible yung Baptist. Sabi ko, siguradong hindi ka nagbabasa ng Bible. Pero kung gusto mong malaman, tingnan mo yung Matthew. Punta kami sa Matthew. Sinong nagtawag kay Juan na maging Baptist siya? Sino nagbigay ng pangalan sa kanya? Si God the Father. So si God the Father, sabi niya, tatawagin kang Baptist. Bakit siya tinawag Baptist? Kasi binabaptize niya yung mga
sumusunod kay Kristo. Hindi pwedeng i-baptize ang tao na hindi pa kilala si Kristo. Hindi pwedeng i-baptize yung mga tao na hindi pa surrender sa Panginoon. Halimbawa, hindi ka pa saved. Wala ka pa dito. Paano ka mababaptize? Wala ka pa dito. So, nagulat siya. Sabi ko, si Jesus Christ, binaptize ni John. Ano si Jesus? Sabi niya, baptist. Sabi ko, yes. Yung mga alagad ni Kristo, yung mga apostol niya, sino nagbaptize sa kanila? Sabi niya, sino nga? Sabi ko, si John. So, kung si John Baptist, binaptize niya yung mga apostol, ano sila? Sabi niya, Baptist. Sabi ko, tingnan mo. Sabi ko, very good. Sabi niya, nagbaptize talaga si Jesus? Sabi ko, yes. John chapter 4. Tingnan mo. Punta kami sa John chapter 4. Binasa niya. Ay, oo nga. Sabi niya, nagbaptize na si Jesus ng mga alagad. So, tingnan mo, hindi mo pwedeng i-baptize ang kahit sino. Kailangan yung mababaptize, alam niya si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Kaya mga babies, hindi pwedeng i-baptize o ibinyag. Alright? So, ngayon, after na mabaptize ka at malaman mo ang plano ng Diyos para sa Israel at Gentile, ngayon, pwede ka nang maglingkod sa church. At by the way, saan mo gagamitin yung talent mo, yung gift na binigay sa'yo ng Diyos? Saan mo gagamitin yan? Anong lugar sa buong mundo ang interesado sa gawain ng Diyos? Church. Kaya sabi ko sa kanya, kaya tingnan mo, sabi niya, hindi ba pwedeng sambahan si God kahit saan? Hindi na kailangan yung church? Sabi ko, totoo, sabi ko, pwede kang sumamba sa Panginoon kahit anong araw, kahit anong oras. Pero hindi ko pwedeng lumabag sa utos ng Diyos. May inutos siya sa atin sa Hebrews 10:25. Sabi niya, ano yun? Basahin natin, binasa niya. Ano yung, sa Tagalog kasi yung binasa namin Wag ibaliwala ang pagtitipon. Sir? Sa English, mas malakas pa. Forsake not the assembling of ourselves together. Di ibig sabihin, huwag kang pabaya sa pagpupulong ng mga disipulo. So, ikaw, sumusunod ka kay Kristo? O sinasabi mo sumusunod ka kay Kristo? Nasaan ka sa pagpupulong? Wala. Kaya dapat maging Baptist ka. Pero, before na maging Baptist ka, before baptism, kailangan may mas mahalaga kaysa sa pagiging Baptist. Ano yon? Yung makilala mo si Jesus Christ sa buhay mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas. Para ikaw ay saved, born again. Ngayon, pag nandiyan na si Kristo sa puso mo, sumunod ka kay Kristo. Magpabaptize ka, maglingkod ka sa simbahan. Yan ang order. Eto, by the way, hindi ko opinion ito. Hindi ko inimbento ito. Ito ang laman ng aklat ng Romans. Brother Bill, hindi ako naniniwala dito. O kahit dito, hindi ako naniniwala dito. By the way, whether maniwala ka o hindi magbabago ang salita ng Diyos. Do you understand that? Okay? Ito ang salita ng Diyos. Sampalatayanan mo o ibaliwala mo, hindi magbabago, salita pa rin ito ng Diyos. Do you understand that? So, ang salita ng Diyos, may ibig sabihin ito. Sumang-ayon ka o hindi, ito pa rin ang salita ng Diyos. Hindi ito magbabago. Kaya mas mainam, imbis na salungatin mo, ay, hindi ako sang-ayon dito. Mas mainam, sumama ka na sa plano ng Diyos para sa buhay mo, para magkaroon ka ng direksyon sa buhay. Hindi ka malilinlang ng mga maling turo. Yung mga tao na, tingnan, mas maraming tao ang relihiyoso pero hindi saved. Tanungin mo, paano ka ma-save? Hindi nila alam ang sagot. Yung mga napag-aralan natin sa chapter 3, 22 hanggang chapter 4, hanggang chapter 5,
Wala silang alam doon. Ang alam nila, baptism. Paano ako masisave? Basta mabaptize ako. O, dito yon, dito yon. Yung baptism ba, salvation? Hindi. Ang baptism ay sanctification. Baptism pang sanctification yan. Hindi yan para salvation. Yung mundo natin, ang turo. Kung gusto mong masave, sumali ka muna sa church. Maging kaanib ka ng iglesia. Sabi ng maraming yung INC dito, yung Mormon dito, yung Kingdom Hall dito, lahat yan, kailangan kung gusto mong masave, sali ka muna dito sa church. Question, yung salvation ba? Dito? Hindi Kahit nakaanib ka sa church, kung hindi mo alam ito, hindi ka saved. Malinaw ba tayo? Is this clear? Kaya maraming nagtuturo at hindi lang tayo ang konti, sila ang milyong-milyon. Pero sa turo nila, pag hindi ka kaanib dito, hindi ka saved. No? Hindi yan ang testimony ng salita ng Diyos. Kung hindi ka na kay Kristo, hindi ka saved. Kahit na nandito ka, kahit na mabaptize ka. At hindi ka pwedeng masave kung hindi malinaw sa buhay mo na ikaw ay makasalanang tao at kailangan pagsisihan mo ito. Yan ang hindi tinuturo ngayon ng mga relihiyoso. So, now, tatapusin natin ang chapter 5. Doctrine of Salvation. Okay? So, chapter 5, verse 12. Babasahin lang natin yung first verse, tapos mag-pray tayo. Pagkatapos, pag-aralan natin ito. Alright? Romans chapter 5, verse 12. Basahin natin sabay-sabay tayo. Okay? Unison reading. Romans chapter 5, verse 12. Let's read it together. Ready? Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, for that all have sinned. Let's pray and ask the Lord to bless them. Father in heaven, salamat Lord sa kabutihan niyo po sa amin. Lord, salamat sa mga salita ng Diyos na nagbibigay sa amin ng mga doktrina, mga turo na matuwid at buo at katanggap-tanggap at malinaw. So Lord, pag ang isip namin ay salungat sa inyong mga salita, tulungan niyo po kami na magbago sa pag-iisip, Lord, magsisi, at tunay na tanggapin ang Panginoon, at tunay na maranasan sa buhay namin itong salvation na ito, Lord. Salamat, Lord, sa inyong mga salita. I-bless po ninyo ito sa aming puso. Linisin niyo po kami sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. All right. So, yung Romans chapter 5, yan ang masasabi natin, puso ng buong letter ng Romans. May kahirapan yung chapter 5, verse 12 hanggang 21. Itong pinaka-last portion ng chapter 5. And so, ang ginawa ko, para hindi tayo malito, kasi kahit sa pag-aaral nito, medyo mahirap. Kung baga parang, ewan ko ano nangyari kay Paul, talagang, sa palagay ko, si Paul, alam niya yung mga Hudyo, at alam niya yung mga tanong na tatanungin ng mga Hudyo, kaya sinagot niya yung yung pag-iisip ng mga Hudyo. Ang problema, hindi tayo Hudyo, so malayo tayo sa 1st century. Nasa 21st century tayo. Kaya may mga words dito na hard to understand, pero not impossible. So ang ginawa ko, linagay ko sa chart. So meron kayong dalawang notes, yung isa yung scriptures, yung isa yung chart. So yung chart, titingnan na lang natin yan later or whatever. So, but I just want you to see this here. So, Romans chapter 5. Verse number 12. So, Romans 5:12.
Sabi ni Paul, wherefore, as by one man, so there's one man, one man, ano raw, sin entered. Sa pamamagitan ng one man, pumasok ang kasalanan sa buong mundo. Is that clear? So, sino yung one man na pinag-uusapan dito? Ha? Adam. Correct. Siya yung one man. Saan sa Bible na yung one man na yan ay nagkasala laban sa Diyos at bumagsak ang buong sangkatauhan? Yes, sa aklat ng Genesis. So, Genesis chapter 3. So, inaasahan ni Paul na yung magbabasa ng kanyang sulat o liham, alam nila yung laman ng Genesis chapter 3. Malinaw ba tayo? Okay, so one man, Adam, sin entered into the world. So, before na nagkasala si Adan, perfect ang mundo. Walang sumpa galing sa Diyos. Masagana, vegetarian, ang buong daigdig. Do you understand that? Kailan lang tayo naging carnivore? Naging carnivore tayo, Genesis chapter 9. Pero Genesis chapter 3, sabi ng Panginoon, Adam, kumain ka kahit anong gusto mong kainin. Mga halaman, mga nuts and fruits, vegetables. Kaya umabot ng 930? Si Methuselah yung 969. I'm talking about Adam. I think it was 930 years ang buhay ni Adam. 930 years! So, anybody, do you know anybody that lives for 900 years? Hindi na tayo, pumapalo na lang tayo saan? 70 according to Psalm. 80 kung malakas ang laman. Oh. Yung iba nga, si Lola Stars, she was 96. But Methuselah was 969 years. Haba ng buhay nila. But one man, sin entered into the world. Tapos sabi niya, and death by sin. So death. Pumasok ang death. So dahil sa kasalanan, sinumpa tayo ng Diyos ng kamatayan. Now, may tatlong uri ng kamatayan sa Bible. Una, yung physical na kamatayan. Lahat tayo, kung hindi bumalik si Jesus Christ sa rapture, lahat tayo ay makakaranas ng kamatayan, physical. 80 years from now, lahat ng nandito sa kwarto, kahit na yung si baby Zariah, napaka-beautiful baby Zariah, lahat tayo, 80 years from now, ay patay. Mararanasan, kung hindi bumalik si Jesus Christ sa rapture, mararanasan natin ang kamatayan. May nakilala na ba kayo na hindi namatay? So, lahat tayo may expiration date. Bilangin mo yung araw mo, sabi ng Bible. Teach us to number our days. You want to number your days? Multiply yung ilang taong ka na, multiply mo sa 365, makita mo ilang araw na nabuhay ka sa mundong ito, subtract 70 years worth of days para makita mo kung ilan na lang natitira. Tapos, syempre, kung malakas yung katawan, 80, sabi ng Bible. Pero at least meron kang idea. Bilangin mo yung mga araw mo, sabi ng Bible. Pag nag-celebrate ng birthday ang tao sa Bible, hindi binibilang ng Diyos yung mga taon. Ang binibilang ng Diyos yung kanilang mga araw. So araw-araw, regalo ito ng Diyos. Kung hindi ka namatay today, kung hindi ka mamamatay today, regalo ng Diyos ang bukas. Pero darating tayo sa death. Yun ang unang death. May pangalawang death, yung sinasabi ng Bible, spiritual death. Ano yon? Kung hindi ka na kay Kristo ngayon, ikaw ay spiritually dead.
patay ka sa espiritu. May kaluluwa ka, may katawan ka, pero yung espiritu mo, patay. Wala kang kaugnayan sa Diyos. That's spiritual death. May ikatlong kamatayan, sabi ng Bible, ang tawag ng Bible doon, second death. Ano yon? Yan yung lahat ng mga kaluluwa sa impyerno, kukunin niya ng Diyos, kukunin niya yung katawan na nandun sa libingan, ibabangon niya yan, at ipagsasama niya ang buong pagkatao, body, soul, and spirit, at yung body, soul, and spirit ay ihahagis sa isang lawa ng apoy. 4 na beses binanggit ng Revelation yung ikalawang kamatayan na yon. So, mababasa mo yan sa Revelation. So, by the way, kung hindi ka na kay Kristo, mararanasan mo yung physical death, spiritual death, at saka second death, according to the scriptures. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka napatay sa espiritu. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, nabuhay yung iyong patay na spirit. Ngayon, may kaugnayan ka na sa Diyos. Pwede mo na siyang tawaging Ama, Father. At yung Holy Spirit ng Diyos ay nasa sayo. Kaya pag gumagawa ka ng mali, nakukonsensya ka ng husto kasi may Holy Spirit galing sa Diyos. Buhay ka sa Panginoon. Now, mararanasan mo pa rin yung physical death kasi sumpa ito dahil sa one man, kay Adam. Yung dugo na nandyan sa ugat mo, dugo yan ni Adan. Lahat tayo, magkakamag-anak pala tayo. Yes. Ang buong sangkatauhan ay galing kay Adam and Eve. Kaya kung paano sila bulok, ganun din pala bulok tayo. Okay? So, one man, sin entered into the world and death by sin. So, nagre-resulta ito sa death. Ngayon, sabi niya dito, and so, death passed upon all men. All men. Death passed upon all men, for that all have sinned. So nakita mo? One man, sin, death, death, all have sinned, all men. So may structure na ganyan yung verse 12. Isang tao, naipasok yung kasalanan, nagresulta ng kamatayan, kaya ang kamatayan dumadapo sa lahat dahil lahat ay nagkasala. Kaya lahat ay mauuwi sa kamatayan. Galing, no? One verse lang yan, verse 12. Okay. So, base dito sa verse 12, yung mga susunod na mga verses, hanggang verse 19. Magmula verse 13 hanggang verse 19 ay patungkol dito sa one man. So Adam, siya ang tinatawag ng 1 Corinthians chapter 12 bilang first man. The first man, Adam. Tapos yung last Adam, na tinatawag ng 1 Corinthians, yan si Jesus Christ. Ngayon, ang buong tao sa buong daigdig, dalawa lang klase. Either ikaw ay na kay Adam, or nagsisi ka ng kasalanan, tinanggap mo si Jesus Christ, at ngayon, ikaw ay na kay Jesus. Pag sinilang ka sa mundong ito, whether you like it or not, ikaw ay na kay Adam. Natural yan. Pero kapag kumilos ang banal na Espiritu Santo sa puso mo, at nakarinig ka ng magandang balita, at na-realize mo ikaw ay makasalanang tao, at kailangan tumawag ka sa pangalan ng Panginoon para iligtas ka, at sumampalataya ka kay Kristo, at bumaling ka sa iyong mga kasalanan, tinalikuran mo yung kasalanan mo, tinanggap mo si Jesus Christ,
Hindi na natural yung nangyari sa'yo. Supernatural yan. Ngayon, ikaw ay hindi na lang na kay Adam, ikaw ngayon ay na kay Jesus Christ. At yan ang sinasabi ng Romans chapter 5 mula 13 hanggang 19. So let's take a look. Verse 13. Romans chapter 5 verse 13. For until the law, sin was in the world. So ano raw yung nasa mundo natin? Sin. Lahat ng mga tao na kay Adam, makasalanan. For until the law, hanggang dumating yung batas, umiiral na ang kasalanan. Nandiyan na yung kasalanan. For until the law, sin was in the world. But sin is not imputed when there is no law. So, pero habang wala pang batas, buhay ang tao, wala pang batas, hindi pwedeng ipatong sa kanya ang kasalanan kasi wala pa siyang ginawa. So, sinong tao ang buhay sa mundo na walang kakayahan at walang malay na gumawa ng kasalanan? Sino yung mga yon? Ha? Mga babies. Baby Zariah. Nung nasa sinapupunan siya ng nanay niya, hindi pwedeng patungan siya ng kasalanan kasi hindi pa siya umiiral at nag-decide na gumawa ng kasalanan. Now, makasalanan siya. Sin was already in the world. Bilang tao, makasalanan na siya. Likas na yung kasalanan sa kanya. Sorry, baby, cute ka. Hindi mo natuturuan na magsinungaling siya. Magsisinungaling yan. Natural. Sasabihin niya, nge, nge. Tapos, akala mo may nangyari sa kanya. Ikaw naman, syempre, halika dito. Ano na, marumi ka ba? Wala naman. Oh. Tapos sasabihin niya, ay, gusto mo pala ng attention. Oh, and so on and so forth. So, hindi mo natuturuan wala ng tao magtuturo sa tao na gumawa ng mali. Natural at likas sa tao na gumawa ng mali. Do you understand that? Ang problema natin, kailangan turuan tayo ng gumawa ng tama. So sin was in the world, but until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Question, kailan pumasok yung law? Anong law ang pinag-uusapan niya dito sa verse 13? Until the law. Kaninong law yan? Ha? Yes, until the law of Moses. Okay? Meron bang batas before the batas of Moses? Meron ba o wala? Ha? Ano ko? Merong yes, merong no. Okay? So mabuti, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. So, was there law before the law of Moses? Is there a law before the law of Moses? There is? When? Where? Oh, yes. Nung sinabi ng Diyos kay Adan, huwag kang kakain ng prutas na nandito sa puno ng kaalaman ng kabutihan at mali. Huwag mong kainin yan. That is a law. Kasi yung lawgiver nagbigay ng law. Sabi niya, sa araw na kainin mo yan, ikaw ay mamamatay. That's what God said. Now, that is a law. God also said other things. Multiply, fill the earth. That's law. Keep the garden, dress the garden. That's law. And Adam fulfilled the law except he broke the law of eating. Now, saan tayo bumagsak? Nung si Adam ay kumain, lahat tayo ay na kay Adam. So, question. Paano ka nabuo bilang tao? Sabi mo, kay nanay tatay. Yes. O, saan nila nakuha yung katawan at dugo nila? Sa kanilang nanay tatay. Saan nila nakuha yung katawan at dugo nila? Tatanungin mo yan hanggang makarating tayo kay Adam.
Kung tao ka, which I think tao lahat tayo, I hope, unless ikaw ay singaw or whatever, yung dugo natin na dumadaloy sa ugat natin ay lahat tayo ay galing kay Adam. Nandun na tayo kay Adam. Nung nagkasala si Adam, kaya nadamay tayong lahat. Kasi na kay Adam tayo. Wala na tayong iba pang linuno. Maliban lang kay Adam. He was the first man. The first man sinned and we were in him. We were in him. Physically, literally. We're a seed of Adam. Every man is from Adam. And so when Adam fell into sin, all of us fell into sin. You understand that? Okay, so question, meron bang isa sa atin na walang sin? Wala. Lahat tayo may sin. Kaya kailangan natin ng salvation. Okay? Now, verse 14. Nevertheless, bagamat wala pa yung batas ni Moses, death reigned from Adam to Moses. So nakita mo? Death reigned. Death. From Adam to Moses. Ano yung testimony ng mga salinlahi ni Adan? Basahin mo ang Genesis chapter 5. Seth namatay, Enos namatay, Jared namatay, Mahalaleel namatay, lahat ng mga kamag-anak, patay. Isa lang ang hindi namatay. Sa salinlahi ni Adan, sino yon? Si Enoch. Ano nangyari kay Enoch? Hindi siya natagpuan kasi kinuha na siya ng Diyos. Pero si Methuselah na anak ni Enoch, namatay. Lamech na anak ni Methuselah, namatay. Noah na anak ni Lamech, namatay. Shem, Ham, Japheth, namatay. Abraham, Isaac, Jacob, patay. Patay, puros patay. Kilala mo ba yung great-grandpa, grandma mo? Do you know your great-grandpa, grandma? Do you know them? Do you know your great-great-grandpa, grandma? Wala na, no? Malabo na. Saan tayo nang galing? At balang araw, lahat tayo makakatikim ng death. Kasi, yung dugo natin, corrupt. Galing kay Adam. So, death is in the world. Sin is in the world. Even over them that sin not after the similitude of Adam's transgression. Nadamay pati yung mga tao na hindi nagkasala sa pamamagitan ng pagkain. So ano yung kasalanan mo? Iba yan sa kasalanan ni Adam, pero nadamay ka pa rin. Do you understand that? So, merong kasalanan tayo na pinatong sa atin dahil kay Adam, tapos meron din tayong mga ginagawang kasalanan na likas sa sarili natin. We are sinners. All of us are sinners. And Adam is the figure of him that was to come. So si Adam ang figure. Figure, larawan ng parating. Sino yung parating? Jesus Christ. To come. Siya ang parating. Siya ang larawan ng tao na parating. Okay? So Adam is the figure of him who is to come. Jesus is coming. Why is Jesus coming? He's coming to seek and to save that which was lost. Amen? Kaya pumarito si Kristo para hanapin niya yung mga anak ni Adam na gustong maligtas. So, he is the figure. Verse 15. But as the offense, ito kay Adam, offense. As the offense, so also is the free gift. Kay Kristo yung free gift. Regalo na libre. Kay Adam yung sala, kay Kristo yung regalo na libre, na walang kabayaran. So, for if through the offense of one, many be made dead. Daming namatay, dead. Many dead.
dahil sa offense ni Adam, the offense of one, Adam, many are dead. Okay? Jesus Christ, much more the grace of God. So much more the grace. The grace of God. Much more. Question, marami bang tao sa mundo na hindi saved, na makasalanan? Marami ba? Yes. Sino mas marami? Unsaved o saved? Sa mundo natin? Baka akala mo paraiso yung mundo natin. Mas maraming antikristo kesa mga sumusunod kay Kristo. Nakita na ba ninyo ito? Do you see this sa mundo natin? Ilan ang mga nasa biblical church? Ano mong pinakamalaking church ngayon sa linggong ito? Market. Ilang pinakamalaking congregation? Sunday na Sunday, wala sa church. Pero nandun sa mall. Yun ang Diyos nila. Anyway, I'm just saying, there are many dead, many are in sin, but I want you to know something. God's grace is much more. Ibig sabihin, kung masusunod lang ang grasya ng Diyos, mas higit pa ang grasya ng Diyos kesa makasalanang tao. Amen. Lahat ng makasalanang tao pwedeng maligtas kung gusto lang nilang maligtas. That's right. Kasi much more ang grace ng Panginoon. Yes, masama ang kasalanan. Yes, baluktot ang kasalanan. Itim ang kasalanan. Pero ang grasya ng Diyos, kayang-kayang talunin ang katiwalian ng kasalanan. Do you understand that? Much more. Amen? God's grace is much more. Now, and the gift by grace, which is by one man, the gift by grace, by one man, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Jesus Christ hath abounded unto many. So many rin pwedeng masave. Many can be saved. Many are lost. Many can be saved. Malinaw ba tayo? Okay? So, walang tao sa buong daigdig ang hindi pwedeng masave. Kung gusto nilang masave, pwede silang masave. Kasi sometimes iniisip natin, masyado akong makasalanan, malaki na yung kasalanan ko, hindi na ako pwedeng i-save ng Panginoon. No, much more. The grace of God. Much more. All right, now, verse 16. And not that it was by one man that sinned, so is the gift, for the judgment was by one to condemnation. So, judgment dito. Condemnation dito. By one man. So, lahat ng na kay Adam ay hahatulan ng Diyos at kondena na. You are under condemnation kung wala ka kay Kristo. Nasa loob ka ng puot ng Diyos. You are already condemned. So, but the free gift of many offenses unto justification. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na under judgment, hindi ka na under condemnation, under justification ka na. Ano yon? Gagawin kang matuwid, ipapawalang sala ka ng Diyos at iaaring ganap ka ng Diyos. That's justification. Ibig sabihin, si Kristo ay nagbayad para sa iyong kasalanan. Hindi na ikaw ang hahatulan ng Diyos kasi hinatol na ng Diyos si Kristo para sa iyo. Hindi ka pinawalang sala na walang kabayaran. May nagbayad. Sino 'yon? Si Jesus Christ. Amen? So, ikaw ngayon ay pinawalang sala dahil kay Kristo. Alright? Alright. Verse 17. For if by one man's offense, death reigned. Naghari ang kamatayan dahil kay Adam sa kanyang sala. By one man, by one, much more, they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Kung paano ang kamatayan ay naghahari,
Ang buhay na walang hanggan din sa pamamagitan ni Kristo ang maghahari kung siya ay tatanggap sa Panginoon. That's verse 17 is the key. Verse 17 is the key. Kasi sabi dito, much more, they which receive. They which receive. Yung mga tumanggap. Question, ano yung tinanggap nila? Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo. Oh, natatanggap pala yon. Tinatanggap yan sa puso. So question, tinanggap mo na ba si Jesus Christ? Kung tinanggap mo siya, justification ka o condemnation? Justification. May buhay ka na walang hanggan o death? Buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay na kay Kristo. They that receive. So, kailangan tanggapin si Jesus Christ. Pag masakit yung ulo mo at may gamot, kahit na alam mong lahat ng bagay patungkol sa gamot na yan, kung hindi mo inumin yan, tanggapin yan, hindi magiging effective yung gamot. Malinaw ba tayo? Kung ikaw ay makasalanang tao, at nakikita mo si Kristo ang kabayaran ng iyong kasalanan, at hindi mo siya tinanggap sa iyong buhay, nandito ka pa rin. Kahit na relihiyoso ka, kahit na nag-church ka, kahit na nabaptize ka, sabihin mo na, kahit na anong ginagawa mo sa buhay, nandito ka pa rin. Pero kung magsisi ka ng kasalanan, tanggapin mo si Jesus Christ, dito ka na. Malinaw ba ito? Alright. Verse 18. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one. The righteousness, ang katuwiran. Righteousness of one. Sino yung one? Jesus Christ. The righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification. So all men are condemned, but if they receive, they become all men that are saved, that are justified by the righteousness of Jesus Christ. Okay? Justification of life. Verse 19. For as by one man's disobedience, wow, disobedience. Disobedience. One man's disobedience. What happened? Many were made sinners. Naging sinners ang mga tao. Ano naman yung opposite niyan? So by the obedience naman ni Christ, sumunod naman si Kristo, many be made righteous. Magiging matuwid. So, ikaw ba ay sinner? O ikaw ba ay righteous? Malinaw ba yan? Ikaw ba ay nasa disobedience? O ikaw nasa obedience? Malinaw ba tayo? Verse 20. So the verse 19, tapos na yan. Okay? So, ang question ito, nasaan ka dito? Ano yung status mo? In Adam? Or are you in Jesus Christ? You're in church today. I'm glad you're in church. Thank you for coming to church. But I'd rather you be in Christ rather than in church only. You understand that? So, anong status mo? O, kailan magbabago yung status mo? Magbabago yung status mo. By the way, whether you like it or not, lahat tayo likas na nandito. Isinilang tayo dito. Miracle lang ng Panginoon kung nakikinig ka at magsisi ka ng kasalanan at tanggapin mo si Jesus Christ. At pag tinanggap mo si Kristo, ililipat ka ng Diyos dito. Do you understand that? So, what's your status? Verse 20. Moreover, the law entered that the offense may abound.
Nagbigay ang Diyos ng batas para makita natin kung gaano tayo kasama. But when sin abounded, grace did much more abound. Kung ganito kataas ang kasalanan mo, ang grasya ng Diyos para maligtas ka ay mas higit pang mataas. Amen? So, anong gusto ng Diyos? Kung ang kalooban lang ng Diyos ang masunod, naligtas ka na ng Diyos matagal na, noon pa. Ikaw lang ang pasaway at ikaw lang ang nakay Adam. Hanggang ngayon, unless na magsisi ka, tanggapin si Jesus Christ. Pero may grasya ang Diyos para maligtas ka. Verse 21, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. So yun ang choice mo. Anong choice mo? Magpatuloy ka sa kasalanan, nandito ka pa rin kay Adam na bulok, silbihan mo ito, buong buhay mo, pag namatay ka, ang may bibigay sa'yo, may papatong sa'yo ay kamatayan. Death. Or, may grasya ang Diyos, gusto ka nang iligtas ng Diyos, is pinadala niya ang kanyang anak upang siya ay mamatay para sa'yo, dinanak niya ang kanyang dugo bilang kabayaran ng iyong mga kasalanan, at ngayon pwede kang magbagong isip patungkol sa kasalanan at tanggapin si Jesus Christ para mabigay sa'yo yung buhay na walang hanggan. Hindi ka na kay Adam. Yung lumang buhay, nakalipas na yan. Ngayon na kay Kristo ka na. Amen? That's a status change. Na-change na ba yung status mo? O baka naka-default setting ka pa rin? Ito yung default setting natin. Natural. Ito supernatural. Dahil sa grasya ng Diyos. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the message of salvation. We're all in Adam naturally and in sin, and we all deserve death. But we thank you for the great, much more grace of God that is in Christ Jesus, that when you sent Jesus to die on the cross for our sins, there is much more grace and life and freedom and joy and hope and access and righteousness in Christ. That when we turn from sin and repent of sin and believe on the Lord Jesus Christ, Jesus gives us life, and we can have it abundantly and freely. And we thank you, Lord, for that. I ask God that people will understand this message and will turn from sin and trust in Christ as Savior. And we ask that you bless your word to our hearts. In Jesus' name, amen. Habang nakayuko ang ulo, nakapikit ang mata, meron ba magsasabi, Brother Bill,